Basahin po natin ang mensahe ng ating Panginoong Diyos. Isaiah 57 verse 15. Praise the Lord. For thus saith the high and lofty one that inhabiteth eternity, whose name is holy. I dwell in the high and holy place, with him also that is of a contrite and humble spirit, to revive the spirit of the humble, and to revive the heart of the contrite ones. Praise the Lord. Praise the Lord. So sa ating pananampalataya sa ating Panginoong Diyos, kinakailangan maging knowledgeable tayo sa Kanya. Para kung sakaling meron mang mga persecutions, meron man mga pressure sa buhay natin na dumarating, alam natin how to defend our faith. Dito, dalawa ang dwelling place ng ating Panginoong Diyos. Unang dwelling place niya doon sa high and holy place. And this is in His kingdom in heaven, where His throne is being situated. Ikalawa, second home niya is yung ating puso. Anong klaseng puso ang kanyang tinitirahan na doon siya sasama? Contrite and a humble spirit. Napaka-importante niyan sa buhay natin sapagkat ang Diyos na mismo ang nag-declare po nito. And this is our opportunity to welcome Him. Now, how to welcome God in our hearts? Paano natin siya i-welcome? You must have a contrite heart and a humble spirit. Dapat meron kang mapagsisising puso at mapagpakumbabang espiritu. Bakit? Hindi basta-basta manahan ang Diyos sa kanino man na tao sa sanglibutang ito. Bakit? All have sinned and come short of the glory of God. No one is righteous, no, not one. Kailangan niya muna itong linisin. Kailangan niya muna itong isanctify. Now, paano niya isasanctify ang individuals sa mga tao sa sanglibutang ito? Lilinisin niya ito. Paano nga niya lilinisin? Una, He offered His own self to be the atonement of our sins, for the redemption of our souls, para ma-reconcile tayo sa Diyos. At lilinisin niya tayo by His precious blood and by His precious words. Kaya itong banal na salita ng Diyos, ito yung maglilinis sa atin. Kaya nga sabi ni Lord Jesus Christ mismo, "Ye are clean through the word which I have spoken unto you." Yung word of God. Kaya kailangan natin ito, day and night, as much as possible, ang banal na salita ng Diyos para na-cleanse naman kaya tayo. Yes, nalinis na ang mga anak ng Diyos. Pero you have to maintain it. You must be very careful to maintain the sanctification, the cleanliness. Kasi ang sanglibutang ito napakapuno ng tukso, napakapuno ng karumihan, napakapuno ng kilos na masamang espiritu. Di ba yung ating mensahe noong last June 15? You have to identify your enemy. And our enemies are not flesh and blood, but against principalities, against rulers of darkness in high places, na kumikilos sa wickedness sa sanglibutang ito. Kaya, maintain the cleanliness para ang Diyos na nanahan sa iyo, hindi na yan mawala sa buhay mo. Now, basahin natin yung high and lofty one, kung saan yung location ng kanyang tinitirahan, kung saan nandoon yung trono ng ating Panginoon Diyos. Basa, Isaiah 6:1. Praise the Lord. In the year that King Uzziah died, I saw also the Lord sitting upon a throne, high and lifted up, and His train filled the temple. Praise the Lord. Yan. In the year that King Uzziah died, I saw also the Lord sitting upon a throne, high and lifted up. Yung trono niya nandoon sa langit.
Yun yung first na dwelling place niya. Dito naman sa lupa, ang puso natin, yun din ang trono ng Diyos na dapat siyang naghari at maghahari hanggang sa katapusan sa ating buhay. Pero doon lang ito niya gagawin sa mga contrite heart and a humble spirit. Kaya we must have that quality sa puso natin. Praise the Lord. Napaka-importante niyan. Ano ang meron doon sa trono ng Diyos? Anong makikita doon na mga siniris or matatawag nating creatures na kasama niya? Basahin natin. Isaiah 6 verse 2. Praise the Lord. Above it stood the seraphims. Each one had 6 wings. With twain he covered his face, and with twain he covered his feet, and with twain he did fly. Praise the Lord. Yan. Ang mga nandoon, seraphims na tumatayo, na merong 6 na pakpak, at ang dalawa sa kanyang muka na nagka-cover, ang dalawa sa kanyang paa, ang dalawa naman, yun ang panglipad. Hindi mo yan makita dito sa sanglibutang ito. Kaya marami pang mga siniris sa kanyang kaharian na dinidescribe ng Biblia at hindi lahat dinescribe ng Diyos. Bahagya lang. Kaya gusto lang ng ating Panginoong Diyos, meron tayong tinatawag na pagsisikap na marating natin yan. Dahil marami pang mga bagay na hindi ni-reveal ng Diyos. Parang nag-a-advertise ka ng resort. Kung maaari, hindi mo lahat ipapakita. Pagdating doon ng mga tao, ang dami papala nilang nadidiscover na magaganda. So what will be the effect? Mag-recommend ng maraming friends na magpunta doon. Kaysa i-reveal mo lahat ang anong nandyan sa resort mo, pagdating doon, nakita na nila, wala nang tinatawag na surprises. Hindi na sila ma-excite. Hindi sila ganahan mag-recommend. Ang Diyos, dami niyang mga surprises na mga bagay doon sa langit. Gusto ng ating Panginoong Diyos. Kaya nga, recommended yan ng Diyos. Seek ye first the kingdom of God. Unahin niyo yung kaharian ng Diyos. Where no more death, where no more poverty, where your dwelling houses, not only houses, but mansions, and it is made by gold. Dami pang mga dinescribe dito sa Bible. You will be walking on the streets of gold. Lalakad ka sa mga daan na mga gold. Dami. Kaya sa buhay natin, napaka-importante. Now, kung kanyang trono nasa langit, ang kanyang footstool naman dito sa lupa. Ibig sabihin niyan, ang presence ng Diyos sa langit, ang footstool niya, kung saan yung apakan niya, dito sa lupa. Ibig sabihin niyan, hindi mo pwedeng masabi na the absence of God is existing on earth. Hindi, nandito pa rin ang presence ng Diyos. Covered yan sa kanyang kapangyarihan at paghahari. Basahin natin. Psalms 89 verse 11. Praise the Lord. The heavens are thine, the earth also is thine. As for the world and the fullness thereof, thou hast founded them. Praise the Lord. Yes, tingnan mo yung nangyari sa testimony ng mga anak ng Diyos. Kung paano sila tinulungan doon sa Canada. Una, si Billy. Natanggap niya na yung invitation, siya yung una. Laki kayong pagsubok sa kanya. Kung siya ay nag-work doon sa first dito sa Toronto, doon man talaga ang kanyang address na pupuntahan. Anong nangyari? Pinalipad siya ng amo niya mismo, papuntang Calgary. Kasi doon sa Toronto, walang holy place doon. Mahirapan siya doon makasurvive spiritually. Nakarating siya sa Calgary by miracle. Nilibre lahat ng amo yan. Pagkatapos, naging PR na siya. Lumabas na yung card niya. Si Phoebe,
Pauwi na yan sa Pilipinas kasi ang dami ng mga batch na kasama niya na pinauwi na sa Pilipinas. Kasi hindi mahabol yung points na kailangan nilang i-reach. Non-require na ang government. Ang points lang ni PB, 400 plus. Ang hinahanap nila, nasa 800, nasa 700, nasa 600. So may nag-advise kay PB, Pebs, mag-take ka ng IELTS to add more points. Umabot lang ata ng 509 ang kanyang points. Pero nasa 600 pa. February pa uwiin na yan kasi mag-lapse na yung kanyang permit. Pauwiin na yan. Dami nang napauwi. Yung sinabi ni Sister Susan na ang government na ng Canada ang nag-adjust sa status ng mga members natin doon. Kung ano yung score ni Pebby, bumaba yung score ng government. Tumama doon sa score niya. Praise the Lord. Ilang araw na mapaalis na siya. Tsaka, na-reach niya yung score na kailangan. Tapos, tinanggap niya kaagad yung invitation to apply. That's miracle. Kay Reby naman yung provincial nominee na hindi na ginagamit ng government to avail yung mga hindi pa PR, biglang nag-exist. Natamaan ngayon yung status ni Reby. Tanggap na naman niya yung invitation. Pag inimbita ka na ng government to apply PR, nasa 80% ka na chance. So, ibig sabihin yan, sa langit man, dito man sa lupa, sakop yan ng Diyos. Kung may mga problema man tayo, lulutasin ng Diyos. Praise the Lord. Kung may mga challenges man tayong hinaharap, mananaig pa rin tayo. Victory. We are more than conquerors through Him that love us. Yan ang importante na ang Spirit of God dwelleth in your heart dahil sasamahan ka niya. Hindi ka niya iiwanan. Basta maintain mo lang yung sanctification, yung cleanliness na ginawa ng Diyos sa buhay mo. Basahin pa natin. Hindi. Ayaw ng Diyos yung opposite ng humbleness tsaka yung contrite, yung proud. Hindi siya manahan doon. Basa Psalms 101 verse 5. Praise the Lord. Whoso privily slandereth his neighbor, him will I cut off. Him that hath an high look and a proud heart will not I suffer. Praise the Yan, Lord. huwag talaga nating gawin. Mag-slander ka sa kapwa mo. Huwag talaga nating gawin, magkaroon tayo ng mataas na puso. Puputulin lahat ng Diyos yan. Ayaw niya yan. He will not suffer. He cannot bear. He cannot tolerate. Hindi siya manahan. It is not His dwelling place. Kawawa. Kaya, yan ang opposite ng humbleness at ng contrite heart. Saan pa siya nakatira? Anong klaseng duration, anong klaseng period of time ang kanyang tinitirahan? Meron ba itong expiry date? Meron ba itong length of expiration? Yung sinabi na, that inhabited eternity. Maganda kasi i-describe natin lahat ito sa salita ng Diyos. Why? Because we are bound to that place. We should have more knowledge about all the things that belong to God. Para what? Para hindi natin ipagpalit sa mga tukso, sa mga pagsubok sa buhay na bibigay ka, iwanan mo itong ino-offer ng Diyos sa kanyang habitation or His place, His kingdom. Ang tawag niyan in general, kingdom of God. Praise the Lord. Bakit kailangan natin more knowledge? Bakit kailangan natin more, yung bang marami tayong alam? Para focus tayo doon. Huwag nating pagpalit yan. Ganun man yan kasi ang tao kasi, alam mo sa Canada, iba doon sa mga empleyado. Dito,
Pag magpasok ka ng trabaho, kontratahin ka agad ng kumpanya, 10 years contract, hindi ka na makaalis. Taalian ka nila, pakinabangan ka nila. Doon sa Canada, iba. Pag nagtrabaho ka, kahit ilang buwan ka lang, pwede kang mag-resign. Hindi ka man din pipigilan nila. Basta makakita ka ng mas malaking sweldo, pwede ka magtrabaho doon. Pag nakakita ka naman ng malaking sweldo, pwede ka namang magtrabaho doon. Okay lang yun. No problem. Kasi ang tao, hanap man talaga ng greener pasture. Pero ang kaharian ng Diyos, meron pa bang higit? Para magkaroon ka pa ng option? Meron pa bang mas matawag nating mas dakila ang privilege, mas greener pasture? Wala na eh. Kaya kailangan natin malaman, kailangan natin maunawaan ano talaga yung kaharian ng Diyos, kung saan ang Diyos, kung saan ang trono niya, saan yung kanyang kaharian. Para after all na malaman natin lahat yan, impossible na tayo tatalikod sa ating pananampalataya at pagsunod sa Kanya for the kingdom of God's sake. Praise the Lord. Impossible na mapahuli na natin yung kaharian ng Diyos. Impossible na hindi na natin i-priority ang kaharian ng Diyos. Dahil alam natin ano ang meron dyan. And this is the reason why we should acquaint everything that is belong to God, na hinahayag niya sa salita ng Diyos. Praise the Lord. Kaya nga sabi nga ni Lord Jesus, search the scriptures, for in them you think you have eternal life. And the kingdom of God, the dwelling place of God, the most high and lofty one, inhabited the holy place, that is pertaining God, na nagtetestify about Him. Eternal life yan. That is the place where eternal life will be spent. Dapat alam natin yan. Through the Scripture. Praise the Lord. So, dito tayo sa inhabited eternity. Basa, Psalms 90, verse 2. Praise the Lord. Before the mountains were brought forth, or even thou hast formed the earth and the world, even from everlasting to everlasting, thou art God. Praise Yan. the Lord. See? Yung kanyang, yung inhabited eternity. Hindi pa nabuo ang mga mundo, ang mga bundok. Hindi pa na formed, na mold yung earth. Itong ating tinitirahan. From everlasting to everlasting na siya. No? Nandiyan na siya. Thou art God. Before the foundation of the world was formed or built, thou art God. Thou art already there, thou art already exist, and you are everlasting. Ayun yung inhabitant niya. Ayun yung place niya kung saan siya nakatira. Kaya tinawag yang inhabited eternity. Praise the Lord. And we are bound to that place. Yan yung patutunguhan natin. Kailangan talaga yan. Kaya itong tourism, lumalakas. Yung mga bansa na nagpapaganda ng kanilang sistema ng kanilang bansa, unahin talaga nila yung peace and order. Tapos mag-encourage sila, mag-invest ang community, ang citizens, constituents ng mga tourist spots, such beaches, such mountain resorts. So, ina-advertise yan internationally. Kaya maraming magbo-booking sa Boracay, maraming magbo-book sa El Nido, maraming magbo-book sa Palawan. Bakit? It is being advertised. At yung mga tao na nakarating doon, sila yung magre-report, punta ka ng ibang bansa. What can they tell about Boracay? Punta ako ng Malaysia, doon sa Samporna. Yung tinawag nilang Sipadan, yung mga island doon na maliliit, na ang business nila, diving. Anong sabi ng mga tao doon? Hindi yung Philippines, walang tatalo.
Ang ganda sa El Nido. Ay, sa Palawan, mas maganda yung Palawan, yung El Nido, kaysa dito sa amin. Yung beaches sa amin dito, walang sinabi, ang galing, ang ganda ng Boracay. Kaso, wala kasing peace and order eh. Peace in order sa atin masyado. Hindi tinutukan ng government. Maraming patayan, kaya takot yung mga turista. Ang langit, ang kaharian ng Diyos na pinopromote ng Diyos, kung saan siya nakatira, secure doon. Praise the Lord. Wala nang satanas doon. Wala nang masasamang tao doon. Wala nang rapist doon. Wala nang oppressor doon. Wala na. Pipaglalagyan sila. Kaya before God promised His kingdom to be inherited by the people that will believe Him, He secured peace and order in His kingdom. Praise the Lord. Si Satanas na lumaban sa kanya, binagsak niya, reserve na doon sa bottomless pit o doon sa impyerno. Lahat ng mga tao that suppose will inherit the kingdom of God na ayaw maniwala sa kanya, ayaw magpabago sa kanya, ayaw nilang pahariin ang Diyos sa kanilang puso. Hindi yan makapasok doon kasi gagawa din yan sila doon ng masama. May paglalagyan sila. So meaning to say, God established His kingdom, peace and order. Doon wala na rin kamatayan. Wala nang kapobrihan. Praise the Lord. Eternity yan eh. Eternal yan. Kaya, ganun. Kaya ang Diyos, wala pang mundo, nandyan na siya. Basahin natin. Genesis 1:1. Praise the Lord. In the beginning, God created the heaven and the earth. Praise the Lord. Yes. Wala pang mundo, nandyan na ang Diyos. He exists already. Yeah, eternal kasi siya eh. Wala siyang hanggan. He is everlasting, from everlasting to everlasting. See, kita na natin. So ano ang dinescribe sa katangian ng Diyos? Anong ang pangalan niya? How it is being described in this verse? Isaiah 57:15. Whose name is holy. Yan. Ang pangalan niya ay banal. Kaya yung tinuro ni Lord Jesus na prayer, Our Father which art in heaven, hallowed be thy name. Holy be thy name. Yan ang ibig sabihin. Hallowed be thy name. Holy be thy name. Kaya tayo na tumatawag sa ating Panginoon Diyos, keep your life living in holiness. Para sa ganon, yung katangian ng Diyos makikita sa buhay mo. Basahin natin, Isaiah 6 verse 3. Praise the Lord. And one cried unto another and said, Holy, holy, holy is the Lord of hosts. The whole earth is full of His glory. Praise the Lord. Yan, holy, holy is the Lord. Banal, banal, banal ang Panginoon ng hukbo. At ang buong lupa puno ng kanyang kaluwalhatian. Grabe ang paglalang ng Diyos sa glory, yung beauty ng mundong ito. And that is why people benefited the glory of the world because they market. Ano pala ang beauty ng Palawan? Maganda ang beach. Ano ang beauty ng El Nido? Maganda yung corals, yung sa ilalim. Marami mga magda-dive. Anong beauty ng Malaysia? Yung mga islands. Anong beauty ng Canada? Yung mga lakes. Anong beauty ng ibang, yung Amerika? Marami. Waterfalls. So yung glory ng Diyos na pinakita niya sa mundo, minarket ng mga tao, yumama ng mga tao, because many people would like to see the beauty of the Lord, but when in fact, this is being made by Him. Praise the Lord. Ginawa niya ito lahat. Siya ang gumawa niyan. Basa pa, Revelation 4:8-9. Praise the Lord. And the four beasts had each of them 6 wings about him, and they were full of eyes within, and they rest not day and night, saying, Holy, 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 Lord God Almighty, which was and is to come. Praise the Lord. Yes. Holy, holy, holy.
Lord God Almighty. Sino yan? Which was, which is to come. Wala namang iba. Si Lord Jesus Christ yan. Amen? Praise the Lord. Si Lord Jesus Christ yan. And when those beasts give glory and honor and thanks to Him that sat on the throne, who liveth forever and ever. Basa pa, Revelation 15:3 and 4. Praise the Lord. And they sing the song of Moses, the servant of God, and the song of the Lamb, saying, Great and marvelous are thy works, Lord God Almighty. Just and true are thy ways, thou King of saints. Who shall not fear thee, O Lord, and glorify thy name? For thou only art holy. For all nations shall come and worship before thee, for thy judgments are made manifest. Praise the Lord. Hindi basta-basta yan. Hindi natatago yung kanyang kahatulan sa sanglibutang ito. Kaya nga sinabi diyan, promotion neither cometh from the east nor from the west, but God is the judge. To whom He will promote, will be promoted. To whom He will put to a base, will be put to a base. Kung sino ibabagsak niya, mababagsak. Sino itataas niya, matataas. Siya. Siya lahat. Kaya, iba. Pag ang Panginoon Diyos mo, dito sa sanglibutang ito, mga tao mahilig ng backer. Oy, backer ko si congressman. Oy, backer ko si gobernador. Ay, backer ko si presidente. Pero ang Diyos, kung yan ang sasama sa iyo, hindi ka na kailangan ng backer. Higit siya sa lahat. Praise the Lord. Siya yung magbigay sa iyo ng promosyon. Siya magbigay sa iyo. Basta obedient ka lang. Huwag mong kalimutan ng Diyos. Pag pinatikman ka ng Diyos ng kanyang kabutihan, pinatikman ka ng Diyos ng kanyang kagandahang loob, hanapin mo ang Diyos. Huwag mo na siyang pakawalan sa buhay mo. Huwag tayong tumulad doon sa mga 10 lepers na isa lang ang bumalik to give glory to God. The 9 went away after they received the cleansing of their leprosy. Ganon. Hindi kayo. Lumapit ka sa Diyos dahil may problema ka, gusto mo ng promosyon, lumapit ka sa Diyos dahil may sakit ka, o may pasyente ka, tapos gumaling lahat, na-promote ka. Pagkatapos, bye-bye, Jesus. Hindi na maglingon, hindi na magpatuloy, na-obtain. Ang babaw naman ng kaligayahan mo. Bakit? Hindi ka mag-retire? Bakit? Hindi ka mamamatay? Look at the people of the world. Kahit gaano kapakayaman, tingnan mo si Queen Elizabeth II. Di ba namatay din kahit gaano katanda? Kahit gaano kayaman? Kahit gaano kadami niyang dietitian? Para lang maprolong? Kahit gaano karami ng beautician? Para lang ma-preserve yung kanyang freshness? Wala rin, mabubulok ka rin. Also, kung pinatikman ka ng Diyos ng tulong, kagalingan, solusyon ng problema, promotion, huwag ka nang umalis sa Kanya. Kasi meron pa darating. Best is yet to come. Ito na yung dinidescribe dito, yung Kanyang lugar na kinaroroonan. God will bring you there. Amen? Praise the Lord. Yan ang gusto ng ating Panginoong Diyos. God recommended it. His habitation, His dwelling place, His kingdom in heaven. Ang third, I dwell in the high and holy place. Ako'y nakatira sa napakatayog, napakataas at banal na dako. Basahin natin, Psalms 115, verse 16. Praise the Lord. The heaven, even the heavens, are the Lord's, but the earth has He given to the children of men. Praise the Lord. Yan, ang langit, kahit ang mga langit ay sa Panginoon at ang lupa binigay niya sa mga tao. Hindi ibig sabihin ang lupa ay pinagmamay-ari na ng tao. Binigay niya. He is the owner. He is the giver. That is just stewardship for a moment. Ano man yung lifespan ng tao sa sanglibutang ito?
Mabuti noon, nabubuhay pang tao na 900 over. Basahin mo yung Genesis from chapter 1 to chapter 5, doon mo makita ang haba ng lifespan ng tao noon. Maabot ng 900 years over. May nabuhay 969, may nabuhay 965, may nabuhay 930, 950. Mga kilalang personalities. Pero, before the flood, nag-pledge ang Diyos. Sabi niya, hindi ko napahabayin ang buhay ng tao dahil their imagination is evil continually. And I'm going to wash the earth, I'm going to flood it. Walang magawa ang tao. Sabihin ko po sa inyo, huwag tayong umiulay sa Kanya. Tingnan mo kanya, lumindol bigla. Kung gustuin ng Diyos, lipulin tayong lahat, wala tayong magawa. Kung hindi mo sinicure yung kaharian ng Diyos, pagkamatay mo dito, saan ka magpunta? Where will be your eternity? Where will you spend your eternity? Kaya this is the reason why we have to identify and believe God, and we have to be knowledgeable about His habitation, dahil inoper yan ng Diyos sa atin, unahin natin yan. Kaya anumang mangyari sa buhay natin dito, pinagaling ka man, sinulbad man yung problema mo, hindi lang yan ang gusto ng Diyos iparating sa iyo. Ginawa lang iyang dahilan para makilala mo ang Diyos, para ma-encounter mo ang Diyos. But He has so much ahead sa buhay mo. Huwag ka nang umalis sa Kanya. Praise the Lord. Never na. Basahin pa natin Isaiah 66:1. Praise the Lord. Thus saith the Lord, the heaven is my throne, and the earth is my footstool. Where is the house that ye build unto me? And where is the place of my rest? Yeah. Praise the Lord. Di mo pwedeng ma-put upan ang Diyos ng building para siya mag-dwell. Ang totoong dwelling place niya yung kanyang kaharian. Second, puso natin. Ito yung i-prepare natin. Ito yung ating ihanda. Kasi yung footstool niya nandito sa lupa. Connected yan sa Kanya ang sanglibutang ito. So, kung meron siyang holy place doon sa langit, meron din siyang holy place dito sa lupa. Basa. Psalms 46:4 and 5. Praise the Lord. There is a river, the streams whereof shall make glad the city of God, the holy place of the tabernacles of the Most High. God is in the midst of her. She shall not be moved. God shall help her, and that right early. Praise the Lord. Yan. See, kung tinawag holy place ang kanyang dwelling place doon sa langit, meron din siyang holy place, tabernacle. Meron din siyang holy place, church. Meron din siyang holy place, sanctuary dito sa lupa. And God is in the midst of her. She shall not be moved. God shall help her in right early. Ganun ang Diyos. Kaya yung mga kapitbahay natin dito, nakita talaga nila yung light from heaven na tumumbok dito sa holy place na ito. Where the holy place is, nandoon yung presence ng Diyos. Meaning to say, where the people of the world living in holiness, nandoon yung presensya ng Diyos. Praise the Lord. Ganun. Kaya pasalamat tayo sa ating Panginoon Diyos. He expound His dwelling place for us to desire, for us to prioritize, for us to hope, for us to make our spending of our eternity. Doon natin i-spend. Huwag dito sa impyerno, sa kapahamakan. Kaya children of God, don't forget, you want God will be your guest, or not only guest, but the honor, the king, and your heart will be His throne. You must have a contrite heart. Magpakumbaba ang bawat isa. Hindi niya itakwil ng Diyos kahit sino ka pa. Lord, would you enter into my heart and be my king, and my heart will be your throne? What is the requirement? Need funds? Money? No. Kailangan ba yan ng
certificate? No. Anong kailangan? Basa. Na hindi kanya itakwil. Psalms 51:17. Praise the Lord. The sacrifices of God are a broken spirit, a broken and a contrite heart, O God, thou wilt not despise. Yes, ito yung kinakatakutan ni David na mawala sa kanyang Spirit of God. Sabi niya, take not away thy spirit from me. Pero kung mag-humble ka, pagsisisi ka, hindi ka tatakwil ng Diyos. God will dwell in your heart. Sasamahan ka ng Diyos hanggang manatili ka tapat sa Kanya. Praise the Lord. So, dapat merong word doon na revive, di ba? To revive the spirit of the humble, to revive the contrite ones. What do you mean of revive? Basa. Psalms 119:37. Last verse. Praise the Lord. Turn away mine eyes from beholding vanity, and quicken thou me in thy way. Praise the Lord. Diyan ka dapat ma-revive, diyan ka dapat mabuhay sa way na ng Diyos. Yung mga vanities na yan na dati nating binapractice, tinitingnan, wala na yan. Turn your eyes from beholding vanity. Patay ka na dyan. Patay na tayo dyan. Dito tayo mabubuhay sa way ng Diyos. Kung ano yung way ng Diyos, buhay ka dyan. Revive ka na dyan. Praise the Lord. Kaya salamat tayo sa salita ng Diyos na lagi nagbibigay sa atin ng tamang impormasyon, tamang direksyon para meron tayong tamang patutunguhan sa buhay natin sa mundong ito at lalot na sa kabilang buhay. Itong lahat, mararating din natin in God's time. He will make all things beautiful. Dito man sa lupa at lalot na after dito sa mundong ito. Praise the Lord. Magsitayo po ang lahat.